Anong klaseng mandirigma ang kayang pilitin ang buong industriya na baguhin ang kanilang mga patakaran? Левой руке на прямой и боковой слева. Si Buakaw Banchamek ay hindi lang naging kampeon kundi naging puwersa ng kalikasan. Bawat suntok, sipa at galaw niya ay nag-iiwan ng di malilimutang marka sa kalaban at sa kasaysayan ng Muay Thai. Work on. And he punches. Ito ang lalaking may sobrang brutal at nakakatakot na knockouts na literal na binago ang mga patakaran ng laro. Mula sa simpleng simula sa maliit na baryo sa Thailand hanggang maging internasyonal na alamat, dadalahin ka ng video na ito sa mga pinaka-epikong laban ni Buakaw, ang kanyang mga kontrobersya at ang kanyang pamana bilang hari ng knockout. Maghanda ka para sa isang kwento ng sakripisyo, pagtataksil at kaluwalhatian na muling nagbigay kahulugan sa sining ng 8 galamay. Si Buakaw na ipinanganak bilang Sombat Banchamek ay mula sa Surin, Thailand noong 1982. Lumaki siyang mahirap at nagsimulang mag-Muay Thai sa 8 taon para matulungan ang pamilya. Kitang-kita ang kanyang talento mula umpisa at sa edad na 12, iniwan niya ang kanilang tahanan para sumali sa gym ni Pramuk sa Bangkok. Doon niya ginamit ang pangalang Buakaw na ang ibig sabihin ay puting lotus, isang simbolo ng kadalisayan at katatagan. Sa unang taon ni Buakaw sa Muay Thai, nagwagi siya sa mga lokal at pambansang estadyum laban sa mas bihasa at malalakas na mandirigma. 다시 한번 나오는 동작. ไม่เข้าวันนี้มาสมนี้เลยโดนศอกเต็มเมาเลยนะครับ 왼손 왼손 들어가죠. 바디 들어갑니다. 다시 한번 오른손 쭉 뻗어갑니다. 링 쪽으로 지금 몰려있는 Ang tunay niyang pagsikat ay dumating nang magpasya siyang sumali sa pandaigdigang entablado. Noong 2004 unang sumali si Buakaw sa K1 World Max at nakalaban ang mga top kickboxer sa mundo. Natatangi ang paligsahang ito. Nililimitahan ng mga patakaran ang paggamit ng clinch at siko, 2 pinakamakapangyarihang sandata ng Muay Thai. Determinado si Buakaw na patunayan na kaya niyang mangibabaw gamit ang kanyang estilo. Si Jordan Tai, isang kickboxer mula New Zealand na kilala sa kanyang agresibo at matibay na estilo, ang naging unang kalaban ni Buakaw sa K1 World. Dumating si Tai sa laban na kilala bilang matapang na mandirigma na kayang tiisin ng malalakas na palo at makabawi ng suntok. Sa unang round pa lang, pinairal na ni Buakaw ang kanyang ritmo at pinagod ang binti ni Tai sa mababang sipa. Gumanti naman si Tai sa pamamagitan ng boxing combinations. In and out here, early on in this, the first. Good hard low kick. Ngunit napipigilan agad ni Buakaw ang bawat pagtatangka gamit ang matinding depensa at kontra-atake. From Jordan Tai. Much of Tai having to get out of trouble. Great shots from Tai, but about his business in relentless fashion. Sa pagtatapos ng laban, halos hindi na makatayo si Tai at nakuha ni Buakaw ang isang matinding panalo, kaya siya ay umusad sa susunod na round. Sa susunod na round, hinarap ni Buakaw ang alamat na Australiano na si John Wayne Parr, isang mandirigmang may kahanghangang karera sa kickboxing at Muay Thai. Kilala si Parr sa tibay at galing niyang makipagsuntukan ng di umaatras. There he goes. Ang laban ay naging isang technical na labanan. Sinubukan ni Parr na panatilihin ang laban sa malapitan gamit ang mabilis na kombinasyon ng suntok. Ngunit tumugon si Buakaw ng mga tuhod sa clinch at mabababang sipa na unti-unting bumawas sa galaw ng Australiano. 若尾と入ってくる出しのキックということになりますが、右のストレート、右のストレート、若尾足で返していきます。5月の20日の試合では62キロで Sa huling round, tumama si Buakaw ng malakas na kombinasyon na nagpatibay ng kanyang panalo at nagdala sa finals. Kinailangan ni Buakaw na harapin si Takayuki Kohiruimaki, isang mandirigmang Hapones na kilala sa kanyang eksaktong mga galaw at agresibong estilo.
Si Kohiro Imaki ay paboritong lokal dahil sa eksplosibong estilo at mabilis na kombinasyon ng malalakas na mataas na sipa. Maki nie powinien zmarnować tej szansy podbródkowej. Prawy się. Kohiro jeszcze stoi. Kohiro Imaki za... Sinimulan ni Kohiro Imaki ang laban gamit ang bilis, bumato ng kombinasyon sa katawan at naghahanap ng tsansa para sa mataas na sipa. Sumagot si Buakaw gamit ang kakaibang galaw ng paa at mababang sipa para pagurin ang kalaban. Sunod-sunod na tuhod ni Buakaw ang nagpatumba kay Takayuki ng ilang beses. Sa huli, pinabagsak ni Buakaw si Takayuki, tinataka ng panalo at ipinadala si Buakaw sa susunod na round na may malinaw na mensahe. Handa siyang harapin ang pinakamagagaling. Si Masato, lokal na bayani at kampeon, ay naghihintay kay Buakaw sa final. Kilala siya sa bilis, eksaktong tira at tapang bilang mandirigma. Paborito siya ng mga Hapon na manonood at umaasa ang marami na mapanatili niya ang titulo. Nagsimula ang laban na sinusubukan ni Masato na kontrolin ang bilis gamit ang mabilis na kombinasyon, pero binasag ito ni Buakaw gamit ang kanyang kilalang clinch at mabababang sipa. Bawat suntok ay tila puno ng mga taong sakripisyo at pagsasanay. Sinubukan ni Masato na mag-adjust pero laging may sagot si Buakaw. Sa pagtatapos ng laban, kitang-kita na pagod si Masato at si Buakaw ang itinanghal na kampeon sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang panalong ito ang nagpasimula ng kanyang paghahari sa kauno. Sa mga sumunod na taon, tuloy-tuloy ang panalo ni Buakaw sa mga torneo at pinahanga tayo sa mga knockout laban sa kanyang mga kalaban. 若い頃からその所属ジムでボクシングのトレーニングがしてきたとは言っていましたが На деле похоже на левой руке, на прямой. И боковой слева. Дополнительно. Навстречу. Рисковал, конечно же, рискор промуком. Тоже очень сложно. Хук слева. Наверное, ударил. Отвлекся. На сильно осталось. И Malupit ang estilo ni Buakaw sa kiuno at ang clinch ang isa sa pinakamapanganib niyang sandata. Sa Muay Thai, mahalaga ang clinch para makontrol ang kalaban at makapagpatama ng tuhod sa katawan o ulo. Mahusay ginamit ni Buakaw ang teknik na ito at maraming knockout ang nakuha niya rito. Dahil sa kanyang pagdomina, napilitan ang mga tagapag-ayos ng kauno na baguhin ang mga patakaran. Para maging patas, nilimitahan ang clinch time at ipinagbawal ang sunod-sunod na siko ng tuhod. Itinuring ng marami ang desisyong ito bilang isang direktang hakbang laban kay Buakaw, na kahit ganoon ay nagpatuloy pa ring ipinakita ang kanyang kahusayan, nag-adapt sa mga bagong patakaran at nanatiling nangunguna. Noong 2012, hinarap ni Buakaw ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Matapos ang ilang taon ng pagre-representa sa gym ni Pramuk, natuklasan niya na kinukuha nito ang 75% ng kanyang kinikita. Si Buakaw ay lumalaban sa pinakamalalaking entablado sa mundo, kumikita ng milyon-milyong dolyar, ngunit kakaunti lang sa perang iyon ang napupunta sa kanya. Umabot sa sukdulan ang alitan nang magpasya si Buakaw na lisanin ng gym. Humarap siya sa isang legal na laban at sa panganib na masuspinde sa pakikipaglaban. Dahil sa kanyang determinasyon, naitatag niya ang Banchamek Gym at nagsimula ng bagong yugto sa kanyang karera.
Sa finals ng Kauno World Max 2014, hinarap ni Buakaw si Enrico Kell, isang batang mandirigmang Aleman na kilala sa kanyang pagiging agresibo at tibay. Maraming nagulat kay Kell nang makarating siya sa finals dahil ipinakita niya ang isang dynamic na estilo na pinagsasama ang bilis at eksaktong galaw. Simula pa lang, dinomina na ni Buakaw ang laban gamit ang mababang sipa at mabilis na kombinasyon para kontrolin ang laban. Round number 1 underway. The max like here. See the green. แพทย์พัชชาครับผู้ชายเทวัน Sinubukan ni Kell gumanti ng atake sa katawan pero hindi niya mapasok ang depensa ni Buakaw. The German super. Kell smiles. Buakaw smiles. And they Gayunpaman, isang kontrobersya ang tumatak sa pagtatapos. Matapos ang regulasyon, umalis si Buakaw sa ring dahil sa umano'y irregularidad sa patakaran at desisyon ng referee. Dahil dito, technical na desisyon ang panalo ni Kell, ngunit para sa marami, si Buakaw ang tunay na nagwagi. Noong 2015 nakalaban ni Buakaw si Jilong ang Mongheng Shaolin. Sikat si Jilong dahil sa kanyang kakaibang estilo at kakayahang tiisin ng matitinding suntok, kaya naging paborito siya ng mga manonood. But he just strikes and Jimmy against sharp and he has plenty of them. Ang laban ay naging isang palabas ng tibay at teknika. Sinikap ni Jilong na mapabilib ang manonood sa kakaibang estilo niya. Bawa khaoครับ Nakatutok si Buakaw, pinaparusahan ng kalaban gamit ang sipa, mababang atake at kombinasyon sa katawan. เรื่อยโอ้คุ้มค่าการ Sa kabila ng pagsisikap ni Jilong, nanalo si Buakaw via unanimous decision. Pinatunayan na ang teknik at disiplina ay laging mas mahalaga kaysa palabas. Noong 2017, hinarap ni Buakaw si Marwan Tutu sa prestihiyosong torneo na Kunlun Fight. Si Tutu, isang batang manlalaban na Moroccan Dutch, ay kilala sa kanyang agresibong estilo at kakayahan sa mabilisang kombinasyon ng suntok. Bit-bit ang impresibong record, pumasok si Tutu sa laban para patunayan na kaya niyang talunin si Buakaw. Ang unang round ay naging taktikal. Sinubukan ni Tutu na ipataw ang kanyang ritmo sa mabilis na atake at presyon. Pinakita ni Buakaw ang kanyang karanasan. Ginamit ang footwork para mapanatili ang distansya at tumugon ng mababang sipa na unti-unting nagpahina sa binti ng kalaban. Sa ikalawang round, nagpasya si Buakaw na tapusin ang laban. Tumama siya ng isang eksaktong kaliwang hook sa panga na tuluyang nagpabagsak sa Moroccan Dutch na kalaban. Isang kamanghamanghang knockout na muling nagpakita ng katumpakan at lakas ni Buakaw. Pinagtibay ng panalong ito na kahit ilang taon na siya sa esport, nananatili pa ring hindi mapipigilan na puwersa si Buakaw sa mundo ng kickboxing. Kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban gamit isang suntok. Sa isa sa mga huling laban niya, nakalaban ni Buakaw si Kota Miura, batang Hapones at anak ng football legend Kazuyoshi Miura. Bagamat baguhan si Kota kumpara kay Buakaw, dumating siya sa laban na may malaking inaasahan dahil sa kanyang lumalabas na talento. Si Buakaw na may higit 20 taon ng karanasan, pinatunayan kung bakit siya ay alamat. Mula pa sa simula, kinontrol niya ang ritmo gamit ang kanyang natatanging footwork at eksaktong mga kombinasyon. มียกหลังตั้งไว้สูงๆแต่ว่ามีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RWS ราช หวาดเสียวเรื่อยๆครับโคตะคงจะไม่หวาดเสียวนะครับแต่เขา Ipinamalas ni Kota ang tapang, ngunit nanaig ang karanasan at teknika ni Buakaw. เมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกที่บัวขาวบอกว่าบัวขาวออกหมัดขวาเข้าไป1 2 3 4แล้ว Natapos ang laban sa pamamagitan ng panalo sa technical knockout. ไอ้เรื่องนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วครับ กระจายครับโหดร้ายเหลือเกินครับโอ้ย นี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับ โอ้ยโอ้ย
Buakaw! Ayan! 2 taonเลย2 taonเลยโอ้โห Noong 2024, nasaksihan ng mga tagahanga ng Muay Thai ang isang makasaysayang laban sa pagitan ng dalawang alamat sina Buakaw at Saenchai. Ang eksibisyong laban na ito ay nagtipon ng dalawang pinakamalalaking pangalan sa esport. Si Saenchai, na kilala sa kanyang pagiging malikhain at kakaibang estilo, ay naging karapat-dapat na kalaban ni Buakaw. Teep. Through. He's looking for the. Parehong naghatid ng di malilimutang palabas ang dalawang mandirigma. Ipinamalas ni Buakaw ang lakas at kontrol sa clinch, samantalang humanga si Saenchai sa footwork at kakaibang technique. To the body. Step in knee, left hand duck under. There's the step in knee from Buakaw. Saenchai with his back. Hook to the body, full time. Left hook. There's the defensive team from Saenchai. Knee again, left hook, another left hand from Buakaw. Paalala ito kung bakit alamat ng Muay Thai sina Buakaw at Saenchai. Noong Disyembre 21, 2024 sa Raja Damnern Stadium, naglaban sina Buakaw Banchamek at Han Wenbao para sa ika-80 anibersaryo ng Raja Damnern World Series. Si Han Wenbao, kilalang Chinese kickboxer na may kahangahangang record, ay itinuturing na banta sa pandaigdigang eksena dahil sa agresibo niyang estilo at pulidong teknika. Mula sa simula ng laban, ipinakita ni Buakaw ang kanyang pagiging veterano at kakayahang mag-adjust. Where from? Henry Ball really troubling Buakaw. Now here, Kong with that left hand there. Left high kick attempt from Buakaw. WS. Nice palm to reframe. Dahil sa kanyang karanasan, napigil niya ang opensa ni Han gamit ang tamang depensa at mahusay na kontra-atake. Some head movement, just there. Sa kabila ng kabataan at sigla ni Han, napanatili ni Buakaw ang kontrol sa ring, tumatama ng mga kombinasyon na nagpapakita ng kanyang taktikal na kahusayan. The ball. Big right hand there and then a left hook from Buakaw. On Buakaw's face there. Right hand from Buakaw and again. Oh, another solid. Buakaw deep and breathly after all those shots. The second rolling back the clock. Left. Matapos ang 3 matitinding round, nagwagi si Buakaw sa pamamagitan ng unanimous decision. Pinagtibay niya ang kanyang katayuan bilang isang buhay na alamat ng Muay Thai at pinatunayan na kahit laban sa mga kalaban mula sa bagong henerasyon, nananatiling matatag ang kanyang paghahari. Sa buong kanyang karera, hinarap at nalampasan ni Buakaw Banchamek ang mga pinakamabagsik na kalaban. Inaangkop niya ang sarili sa mga pagbabago sa esport at patuloy na hinahamon ang inaasahan kada laban. Ang kanyang mga kamakailang panalo laban sa mga elite na mandirigma ay nagpapakita na ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa Muay Thai ay nananatiling kasing lakas ng dati. Ang kwento ni Buakaw ay isang epiko ng pagtitiyaga, husay at di matitinag na espiritu. Bawat laban ay kabanatang nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga at mandirigma, paalala na ang kadakilaan ay mula sa sipag, tibay ng loob at matatag na pagnanais magtagumpay. Habang ipinagpapatuloy ni Buakaw ang kanyang paglalakbay sa mundo ng Muay Thai, tayo bilang mga manonood ay sabik na naghihintay sa mga susunod na kabanata ng kanyang maalamat na karera. Alam nating bawat laban ay isang bagong pagkakataon upang masaksihan ang kadakilaan sa pinakamataas nitong anyo.